Champion na po ang Team India kahit matalo pa sila last round dito po sa FIDE Olympiad 2024. Pero sino ang magsi-silver medal? Yan ang tanong eh. Magkalaban po Team USA at Team China. Sa board 1 po, kalaban ni Favi Sidingliren ang agang natabla. Sa board number 3, natabla din. Board number 4, natabla din. At si Wesley Sopo, board number 2, crucial yung laban. Kung sino ang manalo dito, aba, siya po ang magse-second place. Grabe. Puti po dito si Wesley. Tinira po ni Wesley E4. Si Wei naman, ako taas ng rating ni Wei, oh. Tumira ng C5. Pagka C5, Knight F3, nag-D6 Sicilian. So, nag-Bishop B5 lang po si Wesley. Po yung Sicilian Canal, chumek agad at hinarangan po yan, Knight D7. Pagkaharang A4. Para saan yung A4? Kasi ang idea po niyan, A6 tapos B5. So, para pagka A6, aatras, hindi ka makakapag B5. Ayun. Kaya ang ginawa na lang po niyan, nag-Knight F6, inaatake yung pawn, tinira ng Knight C3 to defend, nag-G6 naman. Uy, Piapianchetto, parang Sicilian Dragon yung datingan, no? Idea po niyan, magbi-Bishop G7, na sinagot lang ni Wesley ng D4. Binuksan yung gitna, kinapture po yan, binawi po ng kabayo, tapos nag-Bishop G7, nag-castling naman po si Wesley, castling lang din, and then tumira po ng Rook E1 si West. So lahat po ito ay linya pa rin. So linya po yan. So Rook E1, para lang po kumontrol po dito, may depensa. Ang ginawa naman po dito ni Wei, nag-knight lang sa C5, tumalon agad, nagpe-pressure dito, pero may depensa naman yan. Ang ginawa lang po dito ni Wesley, nag-F3. Aba, talagang pinakunat niya ng gusto. Dinepensa ng gusto na kung saan sinagot lang po ng A6, no? At yung A6 po na tira, sinagot yan before ng Bishop F1 eh. Pero sa pagkakataong ito, Wesley so tumira po ng nobility, Bishop C4. Hindi yan yung best move. Ang best move po, Bishop C1 eh. Alam niyo kung bakit? Kasi may Queen C7. So, ang idea po ng Queen C7, kakainin po ito, may capture doon. No? Kaya napilitan, Bishop F1 pa rin. So, parang na-behind po siya ng isang tira doon, nalugi ng isang tira. Kaya, ang ending evaluation kanina, slightly better po ang white. Ngayon, equal na daw. Anyway, nag-E5 po dito si Wei, na tumakbo lang yung knight sa B3. Naku, parang ano, no, coach, bakit niya po pinapa-double po niyan? Okay lang yan. Kasi may mga ganun naman later on, rook dito, knight d5, so may ganun pressure. Kahit na double pawn, may backward naman po dito. Ito pong itim sa may d6, no? Kaya sinagot po yan ng bishop e6 na tinirahan lang ng bishop e3 develop. Actually, yung reason po kanina ng f3 to defend this, kasi gusto talagang punta na bishop dito. Kasi maharangan yung tore, kaya kailangan ng pawn to completely dependent pawn on e5, no? Anyway, nag b6 po yan. Pagka b6, tinirahan ni Wesley ng rook e2. Interesting idea. Anong plano? Again, backward po ito, pipilahan. Kaya ang tinira niya rook fd8 na sinagot na nga po ng rook d2 at yan daw po ay excellent move. Pagka rook d2, nag rook d7. Ang plano niya talaga rook d8 para maitula. Kaso mali daw yan. Kasi kinapture lang ni Wesley yung c5. Ngayon, pagka-capture sa c5, di ba pabawiin lang yan ng d-pawn? At ang ending, nawala na yung backward pawn. Aba, ito daw po ay lamang sa white. Ang gagawin lang daw, kainin yung tore. Kinain ng reyna. Kainin din yung reyna. Kinapture po ng kabayo. And then, after rook d1, sa maniwala kayo sa hindi, halos winning na yung white. Grabe ha. Dahil lang po na-control niya yung file, pwede siyang pumasok dito. Tapos yung mga pawn na to, medyo mawiweekend, pwede itulak yun. Lakas po ng pressure ng bishop po sa diagonal dito. Etong bishop na harangan pa eh. No? Anyway, tumira po ng bishop f6 ito pong si Wei na sinagot na nga ng rook d6, and after rook d6 nag bishop e7, tumakbo lang sa c6. Teka, parang makukulong hindi, kasi hindi to makagalaw, babagsak to eh. Kaya ang ginawa niya, nag king f8 na lang, tinirahan lang po ng knight lang sa may d5 na inaatake yung bishop at yung pawn dito. Kaya umatras yung bishop para depensahan yung b6 na sinagot ng bishop c4. After bishop c4, nag king e8 lang. Pagka king e8, tinirahan lang po ng king f2 ni Wesley. Aba, after king e2, nag-activate, nag-rook a7 yan. Nasinagot ng rook c8. So, napin po ito, no? Medyo ipit po talaga. Ito pong black, may mga idea pa nga po na bishop g5, itong si Wesley, kaya nag-knight f8
Para saan naman po yung knight F8? Kasi in case na mag-bishop G5, magro-rook dito to defend. Pero ang ginawa po ni Wesley, nag-rook B8 lang eh. Threatening to capture the B6 pawn na sinagot ng knight D7, hitting the rook. At pagka knight D7, bumalik. Bumalik din. Tabla. Pero hindi, no? Kasi dito, isa pong brilliant sacrifice ang gagawin ni Wesley. Siya po ay tumira ng knight takes B6. Nakakabigla. Kasi, kain yung tore. Pero syempre, babawiin mo. Ayun, pagkabawi, inaatake yung tore, nag-rook lang po doon. Nag-check. Pagka-check, lumapit yung king. Knight takes lang po sa F7. At ito po ay quality down for the side of Wesley. Pero tingnan nyo po yung tatlong pawn na ito. Lahat po sila naaatake. Kailangan depensahan. At ang ginawa na lang po niyan, nag-bishop po sa F6 na sinagot lang po ng bishop takes C5. Tumira po ng knight doon, umatras lang yung bishop. Nag-rook C8, hitting the bishop, B3 lang. At ito daw po ay winning na for the side of white. Winning si West. Yung oras po nila 5 minutes lang si Wesley, 3 minutes pa po si Wei. Nag-knight D4 po yan na sinagot lang po ng bishop to B2. Binibigay po ito pero may capture naman din doon. Yun po yung mangyayari. Tapos later on may kain din doon. No? Grabe, no? Kahit quality down. Ang daming weak pawn. Ang ginawa po niya, nag-A5 na lang para hindi matigs yung pawn. Na sinagot lang po ng bishop takes knight. Kinain po ng pawn. Tapos tulak lang. Pagkatulak, syempre tatakbo ka, F4 naman. Ang idea, simple lang. Dito, dito, doon, tulak. Grabe yung dalawang pass pawn. Anyway, hindi pa nag-resign yan kahit lamang na si Wesley nag-king move. Pagka-king move, king E3. Nag-king C5 na sinagot lang po ng king E4 at for some reason, natalo bigla. Tingin ko po, naubusan ba ito ng oras o nag-resign na lang? Anyway, kahit hindi siya mag-resign, kahit ituloy niya po yung laban, easy win na to. Kasi hindi naman makagalaw yung king, pwedeng tikman to, di ba? No? Ngayon, pag mga medyo, ano mang gagawin, wala talaga magawa. Hindi pa na pwedeng depensan, may kabayo. Pwede ba dito? Wala din gagawin yan eh. Kasi GG4 na po yan eh. Eto na po yung paparating. Dalawang pass mo na tumataginting. Talagang winning na. At dahil sa panalo ni Wesley So na yan, nanalo ang US sa China, sila po ay silver medalist. At ang pinakamagandang part, Wesley So from -11, -1 na lang after ng torneo. Yun nga lang, hindi po enough yun para makatungtong siya sa world number 10. Kasi pang 11 siya. Nag-10 si Anan with 27.51. Si Wesley kasi 27.50. 1 point lang difference. Anyway, malapit-lapit na yon sa top 10 ulit. At least isang tournament na maayos ang performance, balik siya sa top 10. Very good Wesley So. Good finish kahit nahirapan ko ng mga early part. Pinakita niya naman yung last 2 rounds niya talagang bumawi eh. Good luck sa mga susunod na tournament, Wesley So. Congrats sa Team India, congrats sa US. By the way, 3rd place po ang Uzbekistan. Muli na po yung coach, PD Master Daniel Kauso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyay. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.